Silang mga sentensyado, may pag-asa pa ring magbago. Ito ang patuloy na pinatutunayan ng mga inmates ng Sablayan Penal Farm ng Occidental Mindoro. Dahil sa mga programang sinimulan dito, nagkaroon ng bagong pananaw sa buhay ang mahigit sa 2,000 preso na nakapiit dito. Malakas silang mag-produce ng palay lalo na kung magiging maganda ang kanilang irigasyon, kasama pa ang iba pang mga produktong pang-agrikultura. Kadalasang Class A ang kanilang palay na itinatanim. Bukod sa palayan, abala din sila sa pag-aalaga ng mga manok na malaki din ang pakinabang nila. Bilang parte ng reformation, naisip ng pamunuan ng nasabing kulungan na gumawa ng maliit na poultry sa loob upang maging pagkain na din ng mga bilanggong nakakulong dahil sa mas nakakatipid umano sila kaysa bibili pa sila ng karne sa palengke. Bagong pag-asa rin ang hatid ng penal farm para sa mga presong napag-iwanan na sa pag-aaral. May ilan din kasi sa mga nakakulong dito ang salat sa edukasyon at hindi man lamang nila naranasang makapasok sa mga paaralan. Ang ilan pala sa mga presong nasa loob nito ay dekada-dekada nang hindi binibisita ng kanilang mga kaanak, kaya mas pinipili na lamang nilang ibaling ang kanilang atensyon sa paggawa ng makabuluhang mga bagay. Hindi hadlang para kumita sa maayos na paraan kahit na sila ay nasa loob ng piitan. Ito ang naisipakita ng Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro at kailangan lamang nila na alalayan ang mga Persons Deprived of Liberty o PDL na makapagsimulang muli at pag-ibayuhin ang kanilang kakayanan sa kapaki-pakinabang na bagay. Kaugnay nito, noong mga nakaraang taon ay inilunsad nila ang isang display center, amusement park at coffee shop bilang livelihood program para sa mga PDL. Makikita sa kanilang mga display ang obra ng mga PDL tulad na lamang ng mga lilok na kahoy, paintings, almires, basket at marami pang iba. Sa pangalawang araw pa lamang ng kanilang pagbubukas ay halos sold out na ang kanilang mga produkto. Sa amusement park naman ay may makikitang mga pole at swings na very Instagrammable at maaaring pagpahingahan para sa mga dadayong turista habang umiinom ng mainit na kape sa katabi nitong coffee shop. Tiniyak naman ng pamunuan ng SPPF na mahigpit na ipinatutupad doon ng health precautionary measures upang makaiwas na mahawa sa anumang klase ng sakit. Ang Sablayan Prison and Penal Farm o SPPF na matatagpuan sa Occidental Mindoro ay itinatag noong Setyembre 26, 1954 sa basbas ng Presidential Proclamation No. 72 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. Tinatayang ang land area nito ay nasa mahigit 16,000 hektarya ang lawak. Ang colony na ito ay na-establish formally noong January 15, 1955. Noong araw na iyon ay dumating dito ang 7 mga opisyales mula sa Bureau of Prison, 68 inmates mula sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan at isang inmate naman mula sa New Bilibid Prison. Pinamumunuan ito noon ni Superintendent Candido Bagawisan at ang sponsor director of prison noon na si Dr. Alfredo Bunye. Ang pagbubukas ng bagong colony na ito ay naging malaking hamon sa mga namumuno at sa gobyerno dahil sa kakulangan ng pondo nito. Mula sa masukal na kagubatan noon, ang SPPF ngayon ay isang lugar na friendly and accommodating rehabilitation area na fully equipped ng mga modern physical facilities. Ang SPPF ay isang open institution at isa sa 7 mga penal institution sa Bureau of Correction sa buong Pilipinas. Kakaiba ang institusyon na ito dahil mayaman ito sa biodiversity at maraming halaman, puno at hayop ang narito na sa Sablayan Occidental Mindoro lamang matatagpuan. Ang penal farm na ito ay may sariling water supply, rice and corn production, modernong conference room at modernong ospital. May pagmamalaki ng penal farm na ito sa mga turista, lokal man o banyaga ay ang kagandahan ng lugar kung saan makikita ang Libao Lake at mga kabundukan. Makikita din dito ang mga pananim na ang mga nagtatrabaho ay ang mga bilanggo. Ang mandato ng Sablayan Prison and Penal Farm ay ang security and rehabilitation, seguridad upang mapigilan ang mga krimen at paghihiwalay sa kanila mula sa publiko. Para naman sa kanilang rehabilitasyon ay binibigyan sila ng mga programa na patunayan ng kanilang mga kakayanan gaya na lamang sa larangan ng agrikultura, industrial at iba pa. Mayroong 6 na reformation program ang ipinatutupad sa loob para sa pagbabago ng mga bilanggo. Una ay ang education program kung saan nagbibigay sila ng formal na edukasyon sa mga preso. Meron din ditong alternative learning system bukod sa itinuturo ng TESDA
Pangalawa ay ang Religious and Moral Program kung saan malaya ang mga bilanggo na umanib o isabuhay ang kanilang relihiyon. Pangatlo ay ang Behavioral Modification Program kung saan tumutukoy ito sa pagbabago ng asal ng mga preso. Nagsasagawa sila dito ng therapeutic community na maikukumpara sa rehabilitation center sa labas. Pangapat ay ang livelihood program kung saan tinuturuan ng mga preso na magsaka, mangisda, magmekaniko at gumawa ng iba't ibang mga souvenir na kanilang maibebenta at may pagmamalaki sa labas ng kulungan. Ito ay magagamit nila sa oras na sila ay makalaya at sa kanilang pagbabagong buhay. Panglima naman ay ang sports and recreation activities. Tinuturuan ng mga bilanggo na maging bahagi ng iba't ibang klase ng sports and recreational activities upang manatili silang malusog at masigla. At ang pang-anim at pinakahuli naman ay ang health and welfare kung saan tinututukan din ang kanilang kalusugan upang maging malayo sila sa anumang sakit at manatiling malusog. Ang Sablayan Prison and Penal Farm ay nahahati sa tatlong sub-prisons. Una ay ang Pasugi Sub-Prison na itinayo noong 1957. Noong 1972, ang Pasugi Sub-Farm ay para sa mga political prisoners. Meron ditong tatlong gusali. Sa unang gusali ay para sa mga nag-aaral ng therapeutic na may mga kliyente na rin. Sa Pasugi Sub-Prison ay meron ding nagaganap na mga group games, spiritual lectures at moral values. Nasa sub-prison ding ito ang livelihood program ng colony kabilang ang pagtatanim ng mais, kamote at saging. Dito din buhay na buhay ang poultry at paggawa ng mga handicrafts. Madalas ding binibisita ang sub-prison na ito dahil sa ganda ng tanawin. Narito din kasi ang Camarasan Falls at mga nagagandahang iba't ibang klase ng mga ibon sa kagubatan. Ang pangalawa naman sa mga sub-prison ay ang San Isidro Sub-Prison kung saan ang mga preso ay pinagtatanim ng mga puno na nagiging malaki ang tulong upang mapangalagaan ang kalikasan. Dahil dito ay naging tanyag ang isang tourist attraction na tinawag nilang Stairway to Heaven at ang Nara Forest sa naturang sub-prison. Ang mga bilanggo na nasa sub-prison na ito ay yung mga minimum security prisoners kung saan malaya silang nagtatrabaho sa palayan, maisan at gulayan kasama na ang pag-aalaga ng hayop. Ang kanilang nagiging kita sa pagbebenta ng kanilang produkto ay nakakatulong sa Bureau of Corrections. Ang pangatlo sa mga sub-prison naman ay ang Siburan Sub-Prison na naitayo noong taong 1991. Meron itong 13 mga gwardya kasama na ang COG at isang sibilyang empleyado at silang nakatukan na bantayan ang mga preso habang ang mga ito ay nagtatrabaho. Sila din ang nagbabantay sa buong penal farm. Sa Central Sub-Prison naman ay matatagpuan ang mga hidden treasure ng SPPF. Narito kasi ang mga iniingatang mga wild animals gaya ng buwaya, usa at kung ano-ano pa na malayang nakakapagpagala-gala sa kagubatan nito. Mas lalo pa itong pinaganda ng mga century-old at naglalakihang mga puno ng Nara. Ang sariwang hangin at preskong kapaligiran dito ang siyang nagwe-welcome sa mga turista. Sa sub-prison na ito matatagpuan ang nasa 10 ektaryang taniman ng palay, 10 ektarya para sa maisan, 10 ektarya para sa taniman ng munggo, 5 ektaryang taniman ng saging at 5 ektarya para sa taniman ng iba't ibang mga gulay at prutas. Dito mo din makikita ang mga inmates na naglalaro, nagme-mekaniko, nag-aaral at gumagawa ng kung ano-anong makabuluhang mga bagay. Maraming mga bilanggo ang ayaw na halos lumaya. Bukod sa ang ilan ay wala ng pamilyang bumibisita o naghihintay sa kanila, mas nasanay na sila sa buhay sa loob ng penal farm. Dito ay meron silang masasabing mga kabuhayan na kung saan kumikita sila. Narito na din sa loob ang pamilya ng ilan sa mga bilanggo at nakakasama nila habang naghihintay sila ng kanilang kalayaan. Lahat ay welcome na bisitahin ng SPPF upang makita ang gandang inihaini ng kalikasan na pinaganda at binuhay palalo ng mga presong ang hangad ay magkaroon ng maayos at kapaki-pakinabang na buhay sa kabila ng kanilang kasalanan.